Magandang araw mga kababayan, isang malaking balita ang lumabas ngayong araw matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon para sa isang warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. Ito ay kaugnay ng mga seryosong kasong kriminal na patuloy na humahadlang sa mga kanyang pamumuno. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ng Korte Suprema ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa administrasyon at maging sa politika ng bansa. Matapos ang ilang linggong pagdinig at pagsusuri ng mga ebidensya, ipinagutos ng Korte Suprema na magsasagawa ng warrant of arrest laban kay Kuting Jr. dahil sa mga kasong may kinalaman sa mga negosyong pandaraya at pag-aabuso sa kapangyarihan. Habang mga abogado ni Pangulong Bangag ay nagbayag ng kanilang pagtutol at nagsasabing ito ay isang hakbang ng politically motivated. Patuloy na tumitindi ang mga reaksyon mula sa publiko at mga mambabatas hinggil sa bigat ng mga kaso laban sa kanya. Ang mga kasong kinakarap ni Kuting Jr. ay nagiging isang malaking issue na may malalim na epekto hindi lamang sa kanyang administrasyon kundi pati na rin sa imahe ng buong bansa. Habang patuloy ang mga legal na hakbang, ang tanong ay kung paano ito makakaapekto sa kanyang mga pulisya at sa pamamahala ng bansa. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na hakbang ng Korte Suprema at ang reaksyon ng Malacanang hinggil sa mga pag-unlad ng kasong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tama ba palang gano? Yung kumpiyansa ng taong bayan na lumabas sa gabi, araw, kumpiyansa sila talaga. Totoo, kuya. Isa pa yan. Tapos, dati pa cellphone ka pa dyan sa before yan. Buti kung may mga block kayo dyan. Eh ngayon, mag-cellphone ka dyan. Ewan ko lang kung makauwi, hindi kayo maiyak. Yun ang masakit na katotohanan po dyan. At saka mas matindi pa palangga, may nakikita tayo na dahil na po mismo, ang Pangulo ay sinasabi niya na, ito ba yung nakakababa ba ng moral ng ating mga kapulisan at ang taong bayan? Yung, diretsahan tayo dito. O drug test. Kasi tama sinasabi nga ng isang minsan mga sambayan ng Pilipino, pag mag-apply ka ng gwardya, ang trabaho, gwardya, o ano man ang trabaho, parang hinahanapan kaya palangga ng drug test muna, di ba? Drug test. Oo, hindi ko nga alam ito pa isa pa, kuya. Itong sa LTO na to, hindi ko alam kung kaninong panahon nagtanggal ng drug test ito. Wala nang drug test ngayon? Wala na rin? Wala na! Di ba? Kahit sino na lang pwede. Yun ang magiging epekto. Yun napakasakit kasi. Napakasakit ngayon dyan. At ito ngayon, ang punto natin dyan, na talagang nagiging mababa ang moral ng ating mga kapulisan, ng ating sambayan Pilipino, kung mismo tayo talagang hindi tayo, ang ating ang Pangulong natin, talagang naging mahina sa kampanya dito. Kanina kasi dyan, kuya, talaga, the people should understand din yung mga ibang pulis. Kasi, syempre, bilang pulis, hindi ko talaga free na magpahayag. Yes. Kasi bilang isang pulis, dapat neutral ka lang Pero alam naman natin kung ano nasa puso ng mga pulis. Oo. Alam mo natin Sigurado. Oo, sigurado. Yes. Alam mo, kuya, sa totoo lang, pwede kong isend sa'yo yung mga PM sa akin ng ano man na lang yung mga pangalan nila para hindi makita, no? Na nakikiusap nila sa akin, sabi palangga, mate, ikaw na lang pag-asa namin. Alam mo na ang puso namin kay Tatay Digong. Alam mo na hindi kami pwede magsalita. Ipaglawan mo si Tatay Digong, wag mo siyang nakakaiyak, kuya, nakakaiyak na. Yung mga classmate ko na nag-ano sa akin ng ganyan. Kasi siyempre, kuya, at least ako, kung matanggal ako sa trabaho, vlogger ako. Siyempre sila, kuya, pag natanggal sila sa trabaho, wala silang trabaho. So, alam mo yun? So, nag-ano sila sa akin na bahala ka na, ikaw nang alam mo puso ng pulis, alam mo na So ako naman, kuya, in my part, hindi ko naman din pwede silang eto pinapost ng pulis to, pinapasabi ng pulis, siyempre pinoprotektahan ko din sila. Pero kung tatanungin mo talaga, kuya, siguro 99% ng pulis naging masaya talaga sa panahon ni Tatay Digong. 99%. Ang maganda sinabi mo doon, kasi yung pagiging talaga, dinidibdib nila Ramdam mo, kumbaga dinidibdib ni President Duterte, former President Duterte, ang kanyang trabaho.
Ganon din ang mga kapulisan. At saka ramdam mo yung mga kapulisan. Ito sabihin natin na lahat sa ngayon ilan, pero marami talaga. Parang ramdam mo yung respeto yung respeto sa mga sibilyan, at saka respeto ng sibilyan sa mga kapulisan. Police. Sabi ang taas. Oo, sa police. Oo. Ako kuya, hindi ko sinasabi na maraming mga pulis ngayon na gumagawa ng hindi maganda. Hindi ko sinasabi yan. Yes. Ang sinasabi ko, nung panahon ni Duterte, takot na takot yung mga pulis gumawa na kahit konting kababalagan. Yun na nga ho yun mga kababayan. Hindi ho kasi makapagsalita yung mga pulis ngayong mga panahon na to. Dahil nakita nyo naman ho yung ginawa doon sa pulis na nagsalita kaugnay doon sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inciting to sedition ho kaso noon. No, yung nag-viral na pulis na nag-live habang nagda-drive. Na kung saan sinasabi niya kahit na utusan siya, kahit ng presidente pa, kung alam niyang mali, hindi niya susundin. Kaya nga iyan ho ang nangyayari ngayon. Maraming mga pulis na talagang suportado ho nila ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di lang ho makapagsalita dahil nga kakasuhan ho sila ng administrasyon itong si Marcos Jr. Lipat na ho tayo dito kay Ping Lacson. Kahit pa paano, meron naman hong matinong sinabi dito si Ping Lacson. Pakinggan ho natin to. Thank you din. Alam nyo, nung interview na po ni successor sa, I think this was last Saturday, ang pinagandaan ko talaga yung topic ICC, hindi naman niya tinanong. So, memoryado ko pa yung title noong 9851, An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Crimes Against Humanity, Organizing Jurisdiction, and designating special courts and for other purposes. Tama ba? Tapos Section 17, sabi nyo nga tentative, hindi to definite, hindi mandatory. At sinasabi doon na yung isang state na kung saan nandun yung citizen na subject ng warrant of arrest ng ICC, parang sinasabi sa Section 17, may dispense with the investigation and prosecution of that citizen kung meron na nag-initiate sa ibang country, not only ICC, but any foreign country na nag-initiate, pwede siyang i-extradite. Sa ICC naman, medyo definite. Wala akong pakialam kung kinitap nyo yan, basta nandito na sa amin, may jurisdiction kami dyan. Wala kaming pakialam kahit kinidnap nyo yan. Diba, Senator Ping? Kayo, tanungin natin to si Senator Ping Lacson. Sa pagiging police nyo, sa tingin nyo ho ba, doon ba sa ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala hubang nalabag doon? Diba? Kaya yung US government, sila yung constable lagi Pagka mayroong hindi maabot ng ICC, kinikitap ng Amerika at dinadala sa ICC, tinatry. Ang isang nakita ko lang na parang pagkukulang, and I hope hindi ako i-oust ng alyansa dito sa sabihin ko. Kinakabahan ka ba, Senator Ping? Kahit naman ho sa alyansa kayo o wala independent kayo, mas maganda nga bentahin nyo kung independent kayo. Sa totoo lang, kung naging independent itong si Ping Lacson, mas maganda pa yung magiging bentahin niya. No, kaysa dito sa kasama siya sa alyansa. Malamang sa malamang yung ibang mga Duterte supporter ikukonsidera ho yung pangpuno doon sa dalawang senador na nawawala. Pero yarin lamang napunta ka na sa alyansa, ikampanya na rin ho natin na wag iboto yan si Ping Lacson. Nandyan ho itong si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan ho itong si Attorney Vic Rodriguez, si Senator Bato Rosa. Nandyan na siya, pasok na ho siya sa top 12. Pero sinasabi ho natin dito, kaysa ibalik ho natin yung mga senador na pabalik-balik na lang sa Senado, yung mga kandidato na pabalik-balik na lang sa Senado, na wala naman hong nagawa nung nandyan ho sila sa Senado, ano lang ho yan, magbibida-bidaan lang na naman ho yung mga yan. Diba? Kesyo sila, anti-corruption sila, pero yung mga kababalaghang nangyayari, hindi ho sila nagsasalita. Yung sa PhilHealth, Senator Ping, anong masasabi nyo doon, Ping Lacson? Anong masasabi nyo doon sa kulang-kulang na BICAM report? Di ho kayo makapag-react doon, di ho kayo makapagsalita kaugnay doon sa mga isyong nabanggit natin na yun. Kasi nga, hindi pa kayo nanalo, binenta nyo na yung prinsipyo nyo.
Ika nga, hindi pa kayo nanalo, tablado na yung mga maiinit na issue ngayon na pinag-uusapan sa ating bansa sa inyo. Yun ang problema sa mga kandidato nitong si Marcos Jr. Kailanman, hindi ho natin sila maaasahan pagdating doon sa mga issue na kailangan pag-usapan ngayon sa ating bansa. Kulang-kulang na BICAM report, yung kinuwang pondo sa PhilHealth. Talamak na korupsyon, yung ginawa, yung AX tupad, yung kung ano-anong ayudang pinamimigay nila, di ba? Hindi ko sila magsasalita dyan dahil proyekto ho yan ng administrasyon. Ika nga ho nitong si Claire Castro, mahihirapan na daw ang pamahalaan na tanggalin yung mga proyekto na yon kasi nasanay na sa bayan ng Pilipino yung mga benepisyaryo ng mga naturang ayuda na yan. Pero wala naman ho yan Ika nga, kahit na nasanay na sa bayan ng Pilipino, kung marami naman oportunidad, Ika nga, maraming trabaho, maraming pwedeng pagkakitahan, kahit tanggalin ho lahat ng ayuda na yan. Sa tingin ho natin, mas pipiliin pa rin ng Pilipino na magkaroon ng marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan kaysa dyan sa mga ayuda na yan. Ang dating parang nanlilimos ka doon sa mga politiko. Pumipila ka. Di ba meron na nga nagurgur dyan na senior citizen? Pinapila ho ng kahaba-haba. Anong nangyari? Ayun, na heat stroke. Ayun, nagurgur ho. Kawawa naman, di ba? Yung mga kababayan nating OFW, mga senior citizen, wag ho kayong pipila, no? Lalo na pagka mainit para lamang makadaupang palad ho kayo ng mga politikong mamimigay ng mga ayuda na yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, talagang ginagamit ho nila yan sa pamumulitika nila. Kasi may nabasa ako na isang nag-undergo ng trial. Inabot siya ng 8 to 10 years yata, including appeal. Kasi in-appeal niya, na-convict siya sa ICC, sa court. Kasi in-appeal niya sa appeals court, na-acquit. Wala nang parang provision ng ICC sa compensation. So kawawa yung tao kasi acquitted, nakulong ng 10 taon. Siyempre, nawala ng opportunity na magkaroon ng income, and yet walang compensation. Siguro pwede nating, I'm sure, magagalit sa akin yung mga biktima ng EJK. Pero siguro magkaroon tayo ng batas na kung merong mapunta doon at ma-acquit, Philippine government na yung mag-compensate kung ano man yung commensurate sa kanyang lost income or lost revenue. So, isa yun sa naisip ko na pwedeng. And siguro, gawin na natin definite, pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contentious issue ngayon, pwede nyo namang hindi surrender. Dati natin presidente yan. Pwede yung pinamigay. Nagkakaroon pa ng ganung issue. So, baka magalit sa'yo si Marcos Jr., baka magalit sa'yo si Boying Remulla niyan. Huwag ko kayo magsalita ng ganyan, nasa alyansa kayo ng mga mambubudol. Yan ang problema kaya yung mga merong napapabalita ngayon, nagkakanya-kanya na daw itong mga walang yang to. Yung mga malakihang rally, alam naman ho nila, nahakot yung mga yun Di ba, yung mga local leader nila, yung mga local candidates nila, merong merong task na dapat gawin, no? Kailangan makapagbitbit kayo ng ganito kararami. O dyan sa barangay ganito, dyan sa sitio ganyan, o dapat makapanghakot kayo, si kapitan ganito karami ang kailangan niyan dalhin dyan. Ano ho yan? Ang para sa optics na yan, yung para sa video-video, yung pakita sa TV na marami yung mga nasa alyansa. Ano na ho yan? Kumbaga, bistado na kayo. Merong karampatang pondo, merong karampatang ayuda, yung mga sorti na yan, malaki ang sorti nitong alyansa ng mga mambubudol. Kaya wag ko kayo magpapaloko. Lahat nang nangyayari ngayon, lahat nang nakikita natin sa social media, mainstream media, kargado ho lahat yan. Lalo na pagka nagpalabas yan, mga taga-administrasyon. Yun din, 2 cents worth. Tapos na tayo sa disaster concern sa ICC. Punta tayo ngayon sa national budget. Naku, yan ang sinasabi natin. Palakpakan ho natin to si Mayor Benji.
Ano nga baka nga itong si Mayor Benjamin Magalong, tinalo pa nga ako niya itong si Ping Lacson. Pagdating sa pagsasalita, pagpuna sa mga maiinit na issue, sa mga issue ng korupsyon ngayon sa ating bansa. Mantakin mo yun, naging senador ka na't lahat-lahat, mas rinirespeto pa nga yung mga panahon na to itong si Mayor Benjamin Magalong kaysa sa'yo. Palakpakan natin itong si Mayor Benjamin Magalong. Yung kay Ping Lacson, wala akong ano yun, kumbaga, ika nga nasingit lang yun, pero ang highlight ho natin dito sa video na to, syempre itong si Mayor Benjamin Magalong. Siya lang naman noong pumupuna doon sa mga 7-7 scheme, doon sa AKAP, yung pondo ginagamit ng ginagamit para sa 2025 election. Siya ho lahat nagbubulgar niyan. No? Alam naman ho ng ating mga kababayan. Kaso ika nga, meron nung malakas na boses na kung saan sumisigaw at naririnig ng ating mga kababayan. Kaunay siya sa mga pinag-uusapang issue na yan. Dapat ho talaga mayaho pinag-uusapan natin to. Si Atty. Vic Rodriguez, itong si Mayor Benjamin Magalong, yung mga vlogger sa social media, yung ibang mga senador, yung ibang mga congressman, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, Congressman Isidro Ungab, dapat ho mayaho natin ang pagtalakay dito sa mga issue na to. Kasi mayaho ang ano ho nila, yung ika nga, yung mga issue na pangtakip dito sa mga issue na kung saan talagang nasasaktan ng administrasyon at na-emphasize yung pagiging incompetent at inutil ng administrasyon itong si Marcos Jr. Palakpakan yan. What's the basic deal na pwede niyo itanong? Kasi sir, kinas ko na yung baton sa kanya. Sa pagpali sa national budget, mas kapisado niya na ngayon kaysa sa akin. Kasi nakalimutan mo Lacson, di ba? Di ba dati kabisado mo yan? Yung sa appropriation, yung sa, ang tawag dito, yung sa bike cam, di ba? Kabisado mo yan dati. Kaso nung napasama ka sa alyansa, nakalimutan mo lahat. Yung totoo doon. Napasama ka sa mga mabubudol, nakalimutan mo yung, makakalimutan mo ba naman, anak ng toka, ang tagal mo ng senador. Tapos sasabihin mo, mas kabisado. Dapat pala maging senador. Itong si Senator Benjamin Magalong, hindi kayo. Kasi hindi nyo pala kabisado Anak ng toko Sir, yung national budget. Bastos ka no? Someone in the office of the president. Actually, the top rank personalities ng office of the president. And he was explaining to me yung issue regarding the budget. At binanggit niya ngayon yung resulta ng BICAM at yung GAA. Yung net pala at yung BICAM. So nag-comment sir ako na ang laki ng discrepancy. Sabi niya, actually Mayor Benji, in this discrepancy, is a different animal. So ang tanong ko ngayon sir is, ano ba talaga sir ang nangyari doon sa BICAM? Sa inyong pananaw, because I'm pretty sure sir na with all your connection and all your networks, alam ko sir, alam ninyo kung talaga nangyari dyan sa BICAM. Kasabihan na to, yung Bicameral Conference Committee, yun yung third and the most powerful chamber. Kasi dalawa ng chamber, bicameral tayo. Lower House at saka yung Senate, Upper House. Pero kasabihan na yan, ang third chamber and pinaka-powerful na chamber, BICAM. Especially sa national budget, yung General Appropriations Bill. And, na-highlight... Kabisado mo pa pala Yan ang problema. Pagkakargado ng suporta ng alyansa, kailangan kalimutan yung mga nalalaman. Tama ho ba, Senator Ping? Ito, din sa 2025 budget, na imagine, paano papasa sa floor yung pag-ratify? Kasi yung BICAM, nila-ratify lang yan. Na wala nag-point out na may mga blanco. Yung mga members, ba't sila nagpirma ng blanco? So dalawa lang yung tinitingnan dyan. Kung yung blanco kasama sa enrolled bill, kasalanan ng Malacanang. Sino nag-fill up? Sila nag-fill up. Inamin na rin nung vice chairperson ng APRO, si Congresswoman Limbo, na kumpleto yung enrolled bill, fill up lahat yung ano. So ang nag-fill up doon, at tinuturo niya, technical working group. Meron na palang 4 chamber. Technical working group na. Kabisado mo naman pala. Ikaw pa-virginipe ka pa kasi. Yan ang problema dito kay Senator Ping Lacson. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kailanman hindi na ho kayo mababalik sa Senado. Mantakin nyo, tinalo pa ho kayo ngayon ito si Congressman Rodante Marcoleta. Bakit?
Bakit tinalo kayo ng mga kandidato nitong si Tatay Digong? Ang dahilan kasi sila nakikita ng ating mga kababayan na tinatalakay nila itong mga maiinit na issue na to. Sa tingin nga ho natin, kung wala dyan tong si Mayor Benjamin Magalong, di man lamang magsasalita yung ano na yan, yung Lacson na yan. Di man lang tatalakayin yung issue na yan. Kung wala yun dyan si Mayor Benjamin Magalong, unang salbo pa nga niya, sabi niya gano'n, mas kabisado niya na ngayon sa akin yung national budget. Paano nakalimutan mo na dahil nasa alyansa ka? Mas powerful pa sa third chamber na used to be the most powerful. Imagine, hindi naman mga members ng Congress yun. Paano sila mag-a-amend? Ang in-amend pa nila, hindi yung Senate version, hindi yung House version, parang effectively in-amend nila yung bicameral report. Kasi sila nag-fill in the blanks eh. So, baka ma-subjudice tayo, kaya tigilan na muna natin. Kasi nandito ngayon yung mga justices, pero silang oral arguments bukas. Alright, going back to combating poverty at the local level, Mayor Benji. Sure, my question is related to the relationship between poverty and corruption. So, there's no doubt there's a direct correlation. Pero magkakwento muna sila ko. Sabi nga nila, ano yung pagkakaiba ng ordinary team at political team? Ordinary team, pag tinakawan ka, sasabihin mo sa kanya, tatawagin mo siyang hayop ka sa namatay ka. O kaya sana makulong ka habang buhay. Pero yung political team, pag ginakawan ka, ang tawag mo sa kanya, honorable. Kaya siya sa akin, tinatanggal ko na siya yung honorable sa akin. Ayaw ko siya tinatawag ako honorable. Ngayon sirang... Si Lacson, ano yan, honorable. Honorable Senator Ping Lacson. Yan mga ano niya. Kailanman di magiging honorable yan. Diba? Best President niya si Noynoy Aquino. Best President mo, Noynoy Aquino. Bira. Nandito sir tayo, nakalive tayo sir. Kasi tinatarget sir nila yung DND na nakakalungkot sir isipin na nung nakikipag-usap sir ako sa ibang itong mga grupo na ang lagi sagot nila, mabuti pa siya. Kahit na marami siyang ginakaw, basta nagbibigay. O kaya, ang sir is, ninakawan ng 2 billion, nakaw ng 2 billion, nagbigay ng 5,000. Mahal na siya. Ganun sir ang pananaw ngayon. Kaya sir, sana, naka-live sir tayo. Can you explain sir in layman's term, direct relation between corruption and poverty based on your own mga experiences mo sir, kasi malawak na sir experiences mo. Directly proportional. The higher the corruption, the higher the poverty rate. Hirap sagutin ang sagot mo, Benji, kasi I share your frustration. So, minsan I share your frustration. I share your frustration. Parang hindi naman. Ito talaga si Senator Ping, oo. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Claire Castro. Kasi doon kay Senator Ping, doon kay Ping Lacson, parang binubola niya na ho tayo. Same frustration daw. Ay, kung wala nga ito si Magalong, baka di nga pag-usapan niya mga issue na yun. Ito, rekta ho tayo dito kay Claire Castro. Patungkol po sa ating paghahanda kung tama man itong tinatawag nating the big one. So maraming Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!